Isang matunog na kumpas ng paghahanda at pakikipag-ugnayan ang muling maririnig sa ating kalangitan. Matapos ang ilang taon, muling sasabak ang FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force, PAF, sa Cope Thunder exercise, isang malakihang joint military air exercise na isinasagawa katuwang ang mga bansang kaalyado ng Pilipinas, partikular na ang Estados Unidos. We have lifted the grounding of our aircraft and right now they are participating in the Cope Thunder 25-1 exercise. Muling lumipad sa himpapawid at sasabak sa Cope Thunder exercise ngayong taon ang FA-50 aircrafts ng Philippine Air Force. Ito ay matapos suspindihin ang 11 pang unit ng fighter jets kasunod ng pagbagsak ng isang unit nito sa Bukidnon noong March 4. Sabi ng Philippine Air Force, natapos na ang kanilang isinasagawang investigasyon at ilalabas na sa lalong madaling panahon ang resulta nito. Gayunman, tiniyak ng hukbong himpapawid na ligtas nang gamitin ang mga eroplano. But right now, our FA-50 fleet is on full operational status and they are participating in our upcoming bilateral and multilateral exercises. Yes, our FA-50 fleets have been inspected very well. It went through a very thorough inspection and we have proven them airworthy. Ngayong araw, opisyal nang binuksan ang Cope Thunder Exercise 25-1 dito sa Clark Air Base sa Pampanga. Pinangunahan ito ni Lieutenant General Arthur Cordura, Commanding General ng Philippine Air Force. Sa unang pagkakataon ay magkakaroon ng International Observer Program kung saan ilan sa mga kaalyadong bansa ang sasama, gaya ng Royal Malaysian Air Force, Royal Thai Air Force, Royal Australian Air Force, Japan Air Self-Defense Force at Indonesian Air Force. The air present is a reminder that security is not the concern of one, but the responsibility of many. Further down the road, we look forward to the seamless transition to exercise Balikatan, which will continue to push the boundaries of our interoperability with other allied forces. Layunin ng pagsasanay ngayong taon ay paunlarin ang kakayahan sa asymmetric warfare, pahusayin ang conventional capabilities upang matiyak ang kahusayan sa mga operasyon sa himpapawid. Mapataas ang operational readiness at mission effectiveness ng hukbong himpapawid. We're counting on each of you to integrate new technologies, test innovative tactics, and further strengthen our ability to operate together as part of a joint and coalition force. The lessons learned here will help shape our future operations and enhance our ability to respond to any crisis, natural disaster, or security challenges that may arise. Throughout the exercise, we will engage in a range of high-value activities aimed at improving our joint operational effectiveness. This includes developing warfare capabilities for force projection, area denial, enhancing joint archipelagic defense strategies, and sharpening our edge in electronic warfare, electronic intelligence, and mission planning. Kabilang sa pagsasanay ay ang Combined Air and Ground Exercises. Ito yung F-16 ng Estados Unidos na gagamitin sa Cope Thunder exercise ngayong taon. Mas advanced ang kakayahan niyan kumpara dito sa FA-50 na ginagamit ngayon ng Philippine Air Force. Isa sa balak bilhin ngayon ng sandataang lakas itong F-16 at na balak idagdag sa asset ng Philippine Air Force. Kanina, sabay na lumipad sa himpapawid ang FA-50 ng Philippine Air Force at F-16 ng Estados Unidos sa pagbubukas sa Clark Air Base. The primary role our F-16s will be conducting here is we're going to be integrating with the FA-50s here, doing a variety of mission sets, mostly focused on air-to-air basic training, including dogfighting as well as tactical intercepts of how to safely and efficiently go out and intercept aircraft. We will validate our tactics, again, our tactics, techniques, and procedures on how we operate. This is in preparation for us in the future in acquiring a multi-role fighter aircraft, much capable multi-role fighter. Nasa 729th personnel at iba't ibang uri ng assets mula sa Philippine Air Force ang lalahok sa pagsasanay gaya ng FA-50, A-29B Super Tucano, S-76A at S-70I Black Hawk helicopters.
Mula naman sa United States Pacific Air Force, kabuuang 250 personnel at 12 F-16 fighter jet. Isasagawa ang mga pagsasanay sa Basa Air Base, Clark Air Base at Colonel Ernesto Ravina Air Base sa Tarlac. Tatagal ang pagsasanay hanggang April 18. Bakit mahalaga ang balitang ito? Sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon ng Indo-Pacific, ang paglahok ng Pilipinas sa mga international military exercises tulad ng Cope Thunder ay hindi lamang simpleng pagpapakita ng kakayahan ng ating hukbong panghimpapawid. Ito ay isang senyales ng ating paninindigan na hindi tayo nag-iisa at handa tayong tumugon sa anumang banta sa ating seguridad at soberanya. Ang FA-50 ay isa sa pinakamodernong assets ng Philippine Air Force, isang light combat aircraft na may kakayahang magsagawa ng air-to-air at air-to-ground missions. Sa pagsabak nito sa Cope Thunder, mas mapapalawak pa ang kakayahan ng ating mga piloto, lalo na pagdating sa advanced aerial tactics, interoperability at real-time combat simulation. Mga kakayahang napakahalaga kung nais nating ipagtanggol ang ating himpapawid. Ngunit ito rin ay may mas malalim na kahulugan. Ang Cope Thunder ay hindi lang training. Ito ay isang diplomatikong pahayag na sa harap ng mga paglabag sa ating karagatan, sa harap ng mga pagpasok ng dayuhang barko sa ating exclusive economic zone at sa harap ng mga banta sa ating kapayapaan, handa tayong magsanay, makipag-alyansa at palakasin ang ating sarili. Pero may tanong din, sapat ba ito? Ang pagsabak sa Cope Thunder ay hakbang pasulong, pero hindi ito dapat ituring na sagot sa lahat. Ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines ay isang matagalang proseso. At kung gusto nating umabot sa antas ng tunay na depensa, kailangan ito ng tuloy-tuloy na suporta. Hindi lamang mula sa ating mga kaalyado, kundi mula mismo sa ating gobyerno. Hindi sapat ang ilang FA-40 jets. Kailangan natin ng mas maraming aircraft, mas maraming radar systems, sapat na logistics, at higit sa lahat, tao, mga piloto, ground crew, at intelligence officers na may sapat na training at suporta. Ang magandang balita, nandito na tayo sa tamang direksyon. Ang paglahok ng PAF sa Cope Thunder ay patunay na kaya nating makipagsabayan, na hindi tayo natutulog sa panahon, na kahit maliit ang ating hukbo kung ikukumpara sa mga military superpowers, may puwang tayo sa mga pandaigdigang exercise dahil tayo ay isang bansang may prinsipyo, may dangal, at may layuning protektahan ng ating bayan. At ito ang aking opinyon. Ang tunog ng FA-50 na umaalpas sa himpapawid ay hindi lamang tunog ng makina. Ito ay tunog ng pagbangon, ng pag-unlad at ng pagtindig. Ang ating Air Force ay hindi lang isang simbolo ng lakas militar. Ito ay tagapagtaguyod ng kaligtasan, tagabantay ng ating himpapawid at tagapagtanggol ng ating mga bayang malapit sa dagat. Sa mga panahon ng kalamidad, sila ang una sa search and rescue. Sa panahon ng tensyon, sila ang unang magbabantay sa hangin. Sa panahon ng panggigipit, ang ating kalangitan ay hindi dapat maging banta. Ito'y dapat maging depensa. Ang ating mga piloto ay hindi lamang sumasakay sa eroplano. Sila ay sumasakay sa responsibilidad na ipagtanggol ang ating bansa